Is how does the Holy Spirit works in the lives of unbelievers? Is there a difference? So mayroon ba talagang pagkakaiba sa mga mananampalatayan ang banal na espiritu para sa kanya or yung wala pa kay Kristo, yung hindi pa tumanggap kay Kristo, mayroon bang pagkakaiba? Kasi kung ating pong aaralin o ating pong tingnan, mayroon pong pagkakaiba sa mananampalataya at saka hindi mananampalataya. Sa hapon pong ito, ating pong pag-aaralan kung bakit po ang Holy Spirit, paano siya mamuhay, paano siya kikilos, paano siya gagalaw sa buhay po ng mananampalataya. Tayo po yun na mananampalataya ay kikilos po ang Holy Spirit sa pamamagitan po ng pang-araw-araw po ng ating buhay, yung galaw po natin ng ating katawan. Siya po yung patuloy na gumagabay. So, ano po ba yung Holy Spirit? Mayroon po ba siyang bahagi sa buhay natin? Yan. Who is the Holy Spirit? Siya po yung tatlong persona. Ang una, the Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. He is a God Himself. Being unsure of the works of the Holy Spirit can lead Christians to be fearful. So yung mananampalataya po, yung mga believer, ang Holy Spirit po, mananahan po yun sa Kanya. Sa mga unbeliever, sa mga hindi po mananampalataya, sorry to say but, wala pa po talaga sa kanila yun. So, kagabi nga po, nag-uusap kami, dahil yun po ang talagang gusto kong malaman. Tinatanong ko po talaga sa ating mentor na Bishop. Bishop, alam ko na mas alam niya lahat eh. Ano ba talaga paano ba talaga ang Holy Spirit kikilos? Sabi nga niya, pag kay Kristo ka na, pag ikaw ay tinanggap mo si Kristo sa buong buhay mo, mananahan sa'yo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Siya na ngayon ang mag-guide, siya na ngayon ang mag-please dyan sa sarili mo. So, tanggapin mo lang si Kristo at siya na ngayon ang mag-guide. Dahil, ano ba talaga ang Holy Spirit? Di ba, sinabi nga po niya dito sinabi nga po na ni Jesus doon, na bago siya aakyat sa langit, iiwan niya ang kanyang banal na Espiritu. Ibibigay ng Diyos ang banal na Espiritu. Para kanino po yun? Para sa mga mananampalataya lang po yun ibibigay. So, yung hindi po believer, yung hindi po tumatanggap kay Kristo, wala po talaga silang banal na Espiritu. Hindi po talaga sila nagkakaroon ng Holy Spirit. So, malinaw po yun. Lalo na sa atin, na tayo mananampalataya kay Kristo. So, once na tinanggap po natin si Kristo sa buhay niya, dahil siya ay nakaluklok na po sa kanan ng Ama, siya na ngayon ang pumalit na bumaba yung Holy Spirit sa atin. Siya na ngayon ang mag-guide. Ano bang trabaho ng Holy Spirit? So makikita natin mamaya kung ano kanyang work, no? Sa buhay. Ito po yung tanong po rin isa. How does the Holy Spirit works in the lives of unbelievers and believers? So, yun po yung kaninang tanong. Ito po yung the Holy Spirit rules in your life. Yan. Ano po natin? Kasi balik po tayo. Yan. Yan ang tanong. Kapag nagkakamali bang mga Christian, tayo, mananampalataya, kapag tayo ba ay nagkakamali, kinokonvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? Tayo yun. Kinokonvict ba tayo ng banal na Espiritu? So, malalaman po natin ang sagot mamaya, kung ano po yung sagot natin mamaya. Dahil yan po ang question. So, susundan lang po natin. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, sinasabi niya, for God has not given us a spirit of fear. So
po sa atin, na tayong mananampalataya, wala po sa atin ang spirit of fear. But the power of love and of a sound and mind. So yun po ang para sa mga mananampalataya. Yung power, love, and sound and mind. Dahil ang Holy Spirit po, mayroon po siyang tatlo rin persona. Mayroon po siyang tatlong bagay na naka-indicate po dun sa kanyang ginagawa. Yung sinasabi sa Bible, yung magkakaroon ng emotion, yung parang, yung, ano pa ba yung isa? Dalawa. Yung mind and will. Yung mind. Di ba tama? Mind, emotion, and will. O, yun po yung spirit. So, kasama po siya dito sa mind. Yung will, yung love, emotion. So, makakaramdam ka ng pagmamahal sa bawat isa, sa kapwa mo. Makakaramdam ka dahil mayroon kang love. So, yung kumikilos doon, hindi po ikaw mismo, kundi yung Holy Spirit. Bakit mo mahal ang kapitbahay mo? Bakit mahal mo ang yung kaibigan mo? Dahil nandun yung emotions nakasama doon sa Holy Spirit. Kaya po, kahit ano pa lang gawa natin ng mali, kung nandun talaga sa iyo yung banal na Espiritu, mararamdaman mo yung pagmamahal sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo. Hindi mo naman talaga masasabi na kalaban kaaway mo yan. Hindi, kasi ang nananahan pala sa atin, tayong mananampalataya ay yun po yung banal na Espiritu na. At yung mind naman, yun po yung maiisip po natin kung bakit minsan hindi tayo basta-basta nagagalit, hindi tayo basta-basta naiinis. Dahil pinapaalala po ng Spirit yung role niya sa buhay po ng mga mananampalataya. Magkakaiba po yun sa mga hindi mananampalataya. So kung hindi ka mananampalataya, magagawa mo yung mga bagay na wala dun sa banal na Espiritu. Wala sa'yo yun. Yung halimbawa, yung bigla kang galit, yung matapang ka, di ba? Yung galit mo, hindi mo mapigil-pigil. So, wala po yun sa kanya. Nandun po yun sa kalaban. So, hindi po yung gawain ng banal na Espiritu. Kundi ang kalaban po, yun ang gumagalaw sa buhay po natin. Tingnan po natin ang kasunod. Sabi po niya din sana, how does the Holy Spirit works in lives? Believers and unbelievers. Yun po yun, tanong kanina, no? So, yan. The works of the Holy Spirit, mababasa po natin yan sa John 16:7-2. Yan po yung trabaho ng banal na Espiritu. So, basahin po natin. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he is come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin, because they do not believe in me. Our righteousness because I go to my Father and you see me no more. And I judge because the ruler of this world is judged. So yun po, nalalaman po natin yan kung bakit ang banal na Espiritu, ganun na lang ang kanyang trabaho sa buhay ng mga mananampalataya na nakay Kristo na. Kaya pala, nung tinatanong ko parang inuunawa ko lang yung mga bagay-bagay. Tinatanong ko po sa may tatlo talagang persona ang tao at saka ang Diyos. Ito po yung maging kasi ang Diyos, mayroon siyang Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang tao naman, soul, body, and Holy Spirit. So tatlo din, di ba? So, bakit nakakunik yung Holy Spirit doon sa buhay ng tao at saka doon sa Diyos? Yun po yung aking nagiging imagination at sabi ko, Lord, bakit kaya nakakunik din kami?
Bakit nalalaman namin na lalo na nababasa ko, bakit ang tao nakakunik doon sa Diyos? Bakit ang Holy Spirit doon, ang Espiritu ay hindi na walay? Ang Espiritu po talaga ng tao ay nandyan na po talaga sa atin. So living, sabi nga dito ang sinulat ko kanina, sabi ko mababasa po natin kasi tayo ay mga mag-aaral, tayo po ay mga mananampalataya. Tayo ay mag-aaral, matititis tayo, mga sa salita ng Panginoon. Nag-aaral tayo inuunawa natin ang salita ng Panginoon. Kaya pala, sinabi nga niya na, kaya tayo mga mananampalataya, mayroon na tayong, or we are a spirit living in the body with the soul. So yun pala, ang tao, namuhay na sa atin ang banal na Espiritu. Hindi naman po talaga sabihin natin wala ang Espiritu sa tao. Nandyan. Kaya lang, pag hindi mo pa tinanggap si Jesus, ganito po, kung hindi mo pa tinanggapin si Jesus sa buhay mo, kasi yun po talaga ang kanyang trabaho. Yun po ang kanyang role. Pag tinanggap mo pala si Kristo sa buhay mo, matik, nandyan na sa iyo ang banal na Espiritu. Magiging banal ka na, magiging anak ka na, magiging ikaw na maiiba ka na sa buhay mo noon kaysa ngayon. So yun pala yung pagkakaroon ng changes, pagkakaiba. Mayroon pagbabago ang tao. Kaya pala sabi ko nung habang nagbabasa ng Bible, ang ganda ng Lord. Ang ganda talaga ng Diyos kasi bakit hindi na lang niya sabihin spirit, body? Bakit may spirit ang Diyos, may spirit din ang tao? Di ba magkakaroon ng connection? Ang ganda ng kanyang plano. So yun po, sinabi po talaga niya, dahil si Jesus, alam natin na siya ay umakyat na sa langit. Ano ang kanyang bilin? Sabi nga niya, sabi nga niya sa bandang dulo, I go to my Father and you see me no more. So, ang kasalanan natin, tayo kasi itong mga righteousness ang kasalanan natin na nagawa natin noon, yung mga ginagawa natin na yung pinaka-sin natin noon na dinala niya dahil umakyat na sa langit, dinala na niya yung kasalanan natin. So wala nang magja-judge pa sa atin. Wala nang magja-judge sa atin dahil na-judge na tayo. Nahusgahan na tayo. Tayo mga mananampalataya, tayo mga believer. Tayo yung mga righteousness. Ito yung mga righteousness na nadala na tayo. So, wala na sabi niya, because I go to my Father and you see me no more. Judgment of judgment. Because the ruler of this world is judged na. So, amen po ba tayo dyan? Di ba napakaganda po na hindi na tayo kailangan i-judge kung ano man ang may mga mali tayo sa buhay. Minsan may mga mali tayo sa buhay, hindi ang tao talaga hindi natin maiwasan na hindi magkakamali. Sorry to say, ganun po talaga ako. Kahit minsan nagkakamali ako, hindi ko naman talaga sabing perfect ako Kahit sino siguro walang taong perfect, but napakabuti ng Lord kasi sinabi po talaga niya, kapag ikaw ay kay Kristo na, matik na po yun talaga. Wala na pong hahadlang sa'yo dahil namuhay ka na kay Kristo. Ang buti ng Lord kasi lagi niyang pinapaalala sa atin kung ano ang trabaho o ano pong rule ng Holy Spirit sa buhay po natin. So ayan po. Tingnan po natin. Dito po natin malalaman kung bakit pinaghiwalay o bakit iniba ang ating pong pinaka-context sa mensahe, yung unbeliever at saka dun sa believer. So, rightly dividing the word of truth. Bakit ito rin to sa ating pong talata, sa ating pong tema? Dahil sinabi po niya dito sa New King James, be diligent to present yourself approved unto God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya po yan sinulat, o kaya po lang mininsahe ni Paul, sinulat ni Apostle Paul, para malaman po natin ang pagkakaiba,
iba sa mga mananampalataya at saka hindi mananampalataya. So, believer at saka unbeliever. So, yun po ang kanyang binigay na talata ni Apostle Paul. Pinapaalala po sa atin ni Apostle Paul yung pagkakaroon ng pagkakaiba sa salita ng Panginoon. Dahil hindi naman po talaga pwedeng ang mga believer o ang mga mananampalataya, pwedeng ang kinin po nun sa mga di mananampalataya, hindi pwede po yun. Ang mensahe po sa Holy Spirit, para lang din po yun sa mga mananampalataya. So, tungayan pa po natin. Ito pa ang isang sa 2 Corinthians 10:32, give no offense either to the Jews. Sabi nga niya, example po ito sinabi ni Paul, no? Dahil pinaghiwalay talaga, mayroon talagang pagkakaroon ng division, pagkakaiba-iba, hindi pwedeng iparehas, hindi pwedeng pare-parehas ang mensahe, pinapahayag ng Diyos. Para sa Jews at saka para din sa Greek at para din sa Church of God. So, iba-iba, hindi sila pare-parehas. Tingnan po natin ang iba. Ay, tanong dito. Ano ang benefit ng ating mga believer sa pansamantalang pag-alis ng Panginoon? So, ano ba ang ating mga benefit? Ano ang benefit ng mga believer? So, yung tayo mananampalaya itong tingnan po natin sa ating ano bang makukuha natin nung pag-alis ng ating Panginoon, nung pag-akyat niya sa langit? Di ba may meron siyang binilin? Balikan po natin yung kanina. Yung sabi niya na I go to my Father. Yung mensahe na yun, mababasa po natin siya doon sa, sinabi niya doon sa ito. Yan, sa John 16:7-11. Diyan po din sinasabi niya, for I do not go away. Sabi nga niya dito may bilin, it is to your advantage that I go away, for it I do not. Kung hindi daw siya pupunta doon, ang helper, yung Holy Spirit, hindi siya bababa, hindi siya pupunta doon sa mga mananampalataya, hindi siya mananahan sa mga mananampalataya. Kasi, yun po talaga ang role ng Holy Spirit pala. Siya po yung mag-guide, siya pala yung magbibigay sa atin ng paalala para doon sa mga tumanggap, sa mga righteousness, sa mga masunurin. At ang kasalanan naman natin sa mundo, kukonvict niya. Hindi talaga mangyayari ito pag hindi po natin tanggapin si Kristo. Hindi mo yan makukuha. Hindi mo yan ma-achieve. Hindi mo mapasayo yung pangako ng Panginoon. Yun po yung helper na sinasabi niya, yung tutulong po sa buhay natin. So balik po tayo doon sa kanina, sa ating pong mensahe. So dyan, yan, yung benefit po natin, yan po sinabi niya na ano ang benefit ng mga believer sa pansamantalang pag-alis ng Panginoon. So yun po, ang benefit po natin, yung makukuha po natin yung Holy Spirit, yun po yung ating pong makukuha sa Panginoon yan. Nevertheless, sabi nga sa dan pala ng mensahe. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, or I do not go away, the helper will not come to you, but I depart. I will send him to you. So, ayan po talagang napakalinaw pala na ibibigay niya yung helper sa mga tumanggap kay Kristo. Napakabuti po ng Diyos kasi kung ang tao, kakayahan lang natin, hindi po natin magagawa yung mga bagay kung wala po tayo kay Kristo. So, yun po yung yun po talagang nakikita ko. Kaya pala, para sa akin din wala akong ibang aasahan sa buhay ko. Dahil hindi naman ako anak ni Henry C. Hindi naman ako anak ng mga mayamang tao eh. Kung sa akin lang, wala rin naman akong kalakasan, wala naman akong lakas ng loob parang ganito. Mahina ako sa mahina man ako sa
Yung pakikipag, lalo na sa mga, ano ba ako? parang mahina ako sa pakikipagkapwa-tao eh. Parang ganon. Sabihin na natin ganon. Mahina ako sa pakikipagkapwa-tao. Pero sa nakikita ko naman, mayroon akong appearance para dun sa kanila, para maibahagi ko yung aking kakayahan. Di ba parang ganon tayo? Kasi hindi mo mai-share yung buhay mo kung hindi mo ipakita kung ano ka. Kung mananatili ka lang na diyan ka lang, hindi ka talaga parang, hindi ka lalago, parang ganon, hindi ka aangat. So, sabi natin aasinso, hindi ka talaga, yun nga, hindi ka aangat. Oh. So, yun po yung Kaya pala sabi ko, napakabuti ng Lord kasi 25 years na ako sa church, o 25 years na ako sa church, dito ko lang naunawaan, ano ba talaga yung trabaho, ano ba talaga ang nakuha ko, naani ko, ano bang naani ko dito sa church? Ang dami akong naani pala, hindi ko lang lubos na nalaman eh. Ang dami na pala akong naani sa church. Ano yung naani ko? Yun pala yung mga salita na nanggagaling po sa ating mga mentor, sa pastor natin, sa kahit sinong kausap natin ng mga mananampalataya, na nabahagian ako ng mensahe. Kanino yun nanggagaling? Galing po yun sa Lord. Pero sino po yung nagtatrabaho doon? Yung Holy Spirit, para yung tao na yun, gagamitin sila para ibahagi yung mensahe. Para ipaabot sa akin. So, ngayon ko lang nalaman, naunawaan ko pala yun, kasi kung hindi ako nakikinig, kumbaga sa ganito, binaliwala ko lang sila, halimbawa sila, sabi na sila, Pastor Louie, sino yung mga pastor kausap ko? Yung mga mentor natin, kung sino man yun. Kung binabaliwala ko sila, parang hindi ko sila pinapakinggan, yung mga mensahe na, parang hindi ko naman masyadong labas dito, pakinig ko lang, tapos ilalabas ko lang agad. Parang hindi ko lang sila binibigyan ng sabihin natin, importansya. Siguro, masasabi ko na, ganun pa rin ako. Pero dahil nalaman ko, napakabuti ng Panginoon, napakabuti pala ng biyaya ng Lord. Kasi, habang tumatagal, habang nakatayo ako dito, nalaman ko na ang Diyos pala, o ang Holy Spirit pala, na siya ang iniwan para sa atin, siya na ang gumagalaw sa buhay natin. So, glory to God kasi nalaman ko ang kabutihan niya. Dati naman, di naman ako ganun talaga eh. Kung totoosin, di naman ako Wala rin kaya ako dyan ganyan. Wala rin akong alam dyan sa Holy Spirit na yan. Wala rin akong alam sa buhay ko makamundo. Sa world ako, sa world. Buhay ko sa world. Nasa mundo ako talaga. Although nandito tayo sa mundo, kahit sa ngayon, nandito pa rin tayo, pero yung buhay ko noon, makamundo. Hindi, wala sa akin yung hindi ako mapag-pray. Sige, pagpalagay natin, hindi ako mahilig sa panalangin. Hindi rin ako mahilig kahit sa pagkain, kung halimbawa kakain na kami, hindi ako nanalangin. Kain ako agad. Wala nang walang pray-pray. Di ba? Iba po yun. Iba po talaga yung nakikristo ka na at nalaman mo kung ano talaga yung role pala ng Holy Spirit. So yun pala yun. Kasi hindi mo mauunawaan talaga lahat. Lalo na kung hindi tayo mga matitis, hindi tayo mag-aaral. So yun pala yun. Kaya sinabi nun sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, study thy yourself, approve unto God. Kaya yun pala yung yun pala yung magiging natin, role natin. Role ng Holy Spirit sa atin. Na tayong tao na kay Kristo na, in Christ, siya na po talaga ang kikilo sa buhay natin. Kung paano tayo babaguhin. Kung hindi ako binago noon, ano na kaya mangyari sa akin? Yun po yung tanong ko doon. Ano na kaya mangyari sa akin kung hindi ako binago ng Lord? So malayo. Malayo po ang nagiging kaibahan sa believer at saka unbeliever. So ituloy po natin. Ito pa ang mensahe pa. Yun po yung kanina, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
Sabi nga sa John 14:26, yan, no? I will teach you all things. So siya na magtuturo sa lahat ng bagay. I will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Like for example nga, yung pastor nga natin noon, sila Pastor Louie, yung mga sinabi ko na kanina. Kung hindi ako sinabihan, hindi ako pinapaalalahanan ng mga bagay-bagay. Matutunan ko kaya yun? Matutunan ko kaya ngayon? Yung halimbawa na lang, magpipray. Tinuturuan ako ni Pastor, ay, magpray. Yun ang umpisa eh. Yung umpisa namin, lalo na sa FOM kami dati, nung doon kami sa, naalala ko yung Pastor Louie, nung, saan ba kami sa, bundok, doon sa may overlooking. Kumain kami ng mga, minsan pa naman si Pastor, oy, bro, lead ka ng pray. Lalo akong bago ako, tapos, hindi ko pa paano mag-pray. Sabi, paano kaya mag-pray to? Siyempre, hindi ko alam. Parang magulat ka. Paano mag-umpisa? Dahil, yun pala yung mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo, yung Holy Spirit pala. Dahil nga nun, simula nung tinanggap ko si Kristo, siya na palang magbabago, siya magtuturo ng maayos na sa panalangin, sa pananalita. Dati, salitang kanto ako dati. Kung sa Maynila nga, sa Caloocan ako nakatira eh. Medyo sa lugar namin dati, squatter. Parang ganun nga eh. Pag pumunta kayo sa Paho, alam niyo yung lugar ng Paho, Caloocan, yung lugar doon, bahain. Tapos, nandun yung tinatawag na tinawag tambakan. Tambakan pala ng mga patay yun. Hindi tambakan ng, akala ko ano yung tinawag tambakan ng mga basura. Hindi pala. Ang tawag pala doon sa lugar na yun, yung street na yun, tambakan. Tambakan pala ng mga patay, hindi pala yung tambakan ng basura. Nakakaano lang, kasi yung lugar na yun, nandun yung mga makamundong gawain. Mga adik, basta lahat na. Sasabihin natin, mga siraulo, mga ganun. Buti na lang talaga ng Lord. At yun pala yung may ginamit talagang tao. Ang lahat ng bagay na sa nakikita ko at sa na-feel ko talaga, sabi nga, Lord, wala po kayong ibang pagmalaki, kundi ikaw lang talaga. Sabi ko, Lord, ikaw lang talaga ang gumawa ng sa buhay ko, ikaw lang kumikilos sa buhay ko. Kasi hindi ko naman talaga alam kung anong takbo ng buhay ko Dati, padjak lang ako. Nagbabike lang ako. Naglalakad lang ako. Bubuhat ako ng bakal. Nag-aano ako ng hardware. Trabaho sa hardware. Nagtitinda ako ng mga quick, ganun. Hindi ko nahiya. Hindi ko nahiya nun. Sa Paho, sa Caloocan, ganun, trabaho ko nun. Janitor ako. Naging sales representative ako ng Lux Marketing. Alam mo yung Lux Marketing, yung gumagawa nagtitinda ng mga taga-floor mat, ganun. Doon ako, lahat na. Pero hindi yun hindi yun, kahit anong pilit ko sa trabaho, kahit anong gawin ko sa trabaho, kung hindi yun will ng Lord, yung plano niya para sa buhay ko, hindi po talaga mangyayari yun. So doon ko lang nauunawaan, paano ba talaga ang Holy Spirit kumilos? So, naka-align pala itong mensahe ko ngayong hapon na to sa buhay ko. Hindi lang pala, siguro hindi lang sa akin, sa inyo rin siguro. Kasi kung hindi po natin unawain ang mensahe ng Lord, hindi po natin maunawaan talaga. Pero kung alam niyo ito, malalaman niyo na lang, ganito pala Ang kaibahan ko dati, naglalakad ngayon, may sasakyan na. So, sino ang nagganon? Sino ang kumilos doon? Sino ang nag-rule sa buhay ko? Di ba wala naman ng ibang talaga kundi si Lord lang. So, sige, tuloy pa natin. Dahil ang ganda po talaga itong mensahe na ito, kaya sabi ko, Lord, napakabuti. Wala na talaga akong ibang, wala na po talagang ibang pagpapasalamat sa buhay, kundi siya lang. Sige, tuloy pa natin. Ayan pa, mayroon pa siyang tanong. May kaibahan ba ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga taong wala pa kay Kristo sa mga matagal na kay Kristiyan? Lalo na tayo, mga mananampalataya, tayong mga matagal na kay Kristo. Matagal na tayo kay Kristo. Alam na, ako, 25 years na ako. Nung tinanggap ko si Jesus sa buhay,
Hello, hello. Yan. Ang team po namin doon, nung naging choir ako, Marias Church, choir team kami. Marias choir team kami ang pangalan mo. Ang lagi po naming ang lagi ko pong kasama doon, pag tuwing may misa doon sa simbahan na yon, umaga, kasi bago ako pumasok, minsan sa Asahi kasi may pasok ang Sunday. Bago ako pumasok ng 4 o'clock, 7 na kasi ang pasok nun, so 4 o'clock, nag-church muna ako, nasimba muna ako doon. So, katoliko ako, choir ako, hindi naman choir leader ako pero kasama ko doon sa choir. Wala pang nag-a-attend. Nandun na ako, mas nauuna ako doon sa, kasi dati doon sa mataas yung mayroong may balcony, doon ang mga manganganta sa taas, nandun din yung tumutugtog. So, ayun. Pero, hindi pa rin, sa akin, hindi pa rin talaga, tawag nito. Hindi pa rin, kasi nandun pa rin yung mga kasama ko sa choir. Pagdating ng, halimbawa, pagkatapos na namin ng magsamba, yun, kaagad, tayaya na. O, tara na tayo. Sa bahay na tayo. O, jamming-jamming, ganun. May ganun pa silang tema, jamming-jamming. Ano yung jamming-jamming? Yun, tagay-tagay, mga ganun na. Hanggang sa video okay na. So, walang magandang plano sa buhay ko. Sa totoo lang, wala talagang magandang plano sa buhay. Kasi, kung may magandang plano lang, hindi naman makakaya yun dun . Yun pala yung kaibahan. Yung comforter ko yung Holy Spirit nung tinanggap ko na si Jesus. Nung tinanggap ko, nakilala ko si Marisa, dito na niyaya na ako dito sa GOT. So binata pa ako noon. Nag-umpisa na ako doon na inuunti-unti kong inaalam o kinakatch up yung mensahe na nagagaling po sa Panginoon. Si Pastor Louie pa yung mensahe, minsan si Pastor Ed pa yun, ganun. Tsaka marami pa. Umatin kami ng G12. Maraming mga pastor na kilala ko, sila Pastor Pablo. Yung mga nagtuturo talaga, tuloy-tuloy yung pag-atin ko. Pero, yun po yung nagiging way pala ng banal na Espiritu sa akin. So, habang patuloy ako na itinataas ko ang Lord, patuloy rin niya akong ginaguide. Patuloy rin niya akong sabihin na natin, yung presensya niya, kahit pilit kung dito ko dadaan, ipipilit niya dito ako sa maayos na paraan. Kahit doon ako sa paraan na mabigat sa mundo, hindi niya ako idinadadaan sa mundong mabigat. Dito ako sa mundong magaan. So, yun po ang way pala ng Lord, ng Diyos, o ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa buhay ko. So, ganun po ang nagiging changes. Ang laki po talaga ng pagkakaiba ngayon sa noon. Kaya, sabi ko nga, tama pala yung mensahe. Kaya, alam nyo, nakakatuwa. Pinagdadasal ko, Lord, parang para sa akin yata yung mensahe mo. Kasi, hindi lang pala sa akin, kundi para din pala sa inyo. Lalo na kay Kristo na. So yun po, lalo na sa mga matagal na kay Kristo, may kaibahan ba ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga taong wala pa kay Kristo at sa mga matagal na kay Kristo? Ito po yung balikan po natin yung sagot niyan mamaya. Sabi nga niya, and when He has come, He will convict the world of sin and of the righteousness and of judgment. So yun pala yun. Yun po yung kaibahan. Kasi nung dati ako, inalis na ni Kristo yung aking pagkatao na makamundo. Ano ako dati?
Kahit nandun ako sa Katolik, nandun yung mga jaming-jaming, inuunti-unti niya ako inaalis. Inuunti-unti niya akong binago. Hindi naman talaga ako, hindi naman gagaling sa akin eh. Hindi talaga ako doon. Kaya sabi ko, Lord, ang galing mo kasi ikaw ang nagpi-place sa buhay ko. Siguro bawat isa sa inyo mayroon ding nangyayari. Hindi ko lang makita. Dahil siyempre ang Lord ang nakakaalam. Ang Diyos na po ang nakakaalam sa buhay nyo. Siya pong nagbabago. Kinukonvict niya yung kasalanan ko, yung mali ko. Ano yung mga mali ko? Lalo na, yung una, yung una kong kasalanan. Binabago. So yung gawaing makamundo, hindi na po nangyayari sa akin ngayon. Talaga pong ang laki ng pinagkaiba. Wala na sa akin ng bisyo, wala na pag-iinom, dati nagsisigarilyo ako, wala na pong ganun. Dati, nagpunta kami sa yung kaibigan ko, mga binata pa kami. Siguro kung nakita ko lang yung mga kaibigan ko yung dati. Bakit dati uminom ka, ngayon hindi na eh. Dati dito tayo ganito sa Cubao, ngayon, ba't hindi ka na po sumasama? Sila nakakapansin sa akin, hindi naman ako. Ganun kami dati, nung wala ako, nasa pa ako. Kino-convict ng Panginoon yung kasalanan ko. Niya, binago talaga niya. And of righteousness and of judgment. Siya na po ang nag-aayos. Siya na po talagang mag-aayos. Kaya, 2,000 years na, alam natin na si Jesus, nasa kanan na ng kanyang Ama, di ba? Nasa taas na sa Panginoon, nasa langit na siya. Si Jesus nasa heaven. Ano ang nag-rule dito sa ating buhay? Di ba ang Holy Spirit na? So yun po pala ang nag-aayos. Ang Holy Spirit na po ang nag-aayos sa buhay ko. Nung tinanggap ko si Jesus dito sa church, dito sa GOT, ang laki po talaga ng pagbabago. Kaya po, hindi po talaga ako mahal sa GOT. Mahal na mahal ko talaga ang GOT. Kasi dito ako binago ng Lord eh. Di ba? Sino nga bang nagbabago sa akin? Kung hindi ko nakikinig sa mga pastor, tsaka hindi ko dito, kumbaga sa pag ganito, saan ka man ipinanganak, doon mo lagi maunawaan kung saan ka nagmula. So dito ako nagmula, parang halimbawa sa probinsya namin, na pinanganak ako, hindi ko talaga hindi ko babalik sa province namin kasi doon ako pinanganak. Parang ganun rin po. Lagi mo maalala kung saan ka nagmula. Kung saan ka pinanggalingan. Kasi doon po pala, lalo na sinasabi nga ni Pastor, yung metanoia natin, yung born again spirit. So doon pala, dito ako binago, yung spirit ko, binago ako dito ko rin naunawaan ang pagbabago ng Lord sa buhay ko. Kasi kung bakit ako mahal ng Lord, bakit ako born again spirit, sabihin natin born again spirit, hindi ko naman pinagmamalaki sarili ko, kundi ang Lord lang talaga nakakaalam eh. Pero alam ko na binago talaga niya ako. Ganun po talaga ang parang mas natutuwa ako pag dito ako sa church na nagiging bahagi. Dito ako parang halimbawa, dito ako pinanganak na magmuli. Yung nagiging born again ko. Kasi kung hindi ako nagiging born again, kung patuloy pa lang ako sa ang laki ng pinagkakaiba. So ayan po. Sundan po natin. Saan ba? Ayan. Ito ba? And when He has come, He will convict the world of sin. Ayan po yung kasalanan natin noon. So, yung sinful nature natin. And of righteousness and of judgment. Yung kasalanan po natin na, yan po yung Greek word ng hamartia. Dahil kung hindi po ako, hindi ko po tinanggap si Jesus, mananatili ako sa mundo na kalayawan. Nandun yung mga, yun nga, ibang panguugali. So, lahat yun, ng kasalanan ko, lahat ng mali ko, ay sinurrender ko na sa Lord, siya na ngayon ang namuhay sa buhay natin.
O siya na ngayon ang namumuhay sa buhay nyo. Di ba? Amen po, di ba? So yun po yung yun po yung hamartia na kasalanan pala natin noon, na simple nature, siya po yung magbabago. And of righteousness and of judgment. So napakasarap ng Panginoon, sarap ng Lord, ano? Napakabuti ng Lord talaga. Kasi lahat ng mga mali ko sa buhay ko noon, inaalis niya, binabago niya lahat. At dito pa, mayroon pa isa. Ano pa natin? The word refers to the unbelievers. Yan pa. Sabi sa John 69, of sin. Sino po ba yung kasalanan na yung tinutukoy dyan, yung kasalanan? Ansin yung hamartia po, yung simple nature. Because they do not believe in me. Yun po yung dati na hindi ko tinanggap si Jesus, siguro, kung yun ay, nandun nga, sinabi ko na kanina na kung hindi ko sumama dito sa church, hindi ko nakikilala si Jesus, at nananatili ako dun sa kaluukan, yung patuloy pa rin ang gawain ko na hindi kaya-aya, hindi maganda talaga, hindi talaga maganda eh. Kasi nandun yung mga bagay na makamundo. Hindi ako naniniwala kung ano ba yung pagbabago na ginagawa ko kay Lord, ginagawa sa akin ng Lord sa buhay ko. Hindi ko rin maramdaman yun. Dahil kung hindi ako naniniwala kay Jesus. Dahil pinaniniwalaan ko yung mga, dati ang alam ko lang, siguro yung sa kanta, yung Ave Maria, puno ka ng grasya, yun. Yung mga ganun panalangin, pabalik-balik na lang, ganun, paulit-ulit, Santa Maria. Yung mga pabalik-balik na lang eh. So yung pagdadasal, nagiging kaibahan dito. Dito ko naunawaan, nung sinabi ng pastor na lalo na sa pagpanalangin, sa pagdadasal, di ba? Binago lahat yun. So yung magkukonvict dun sa'yo, yung magkukonvict po ng buhay po natin, hindi po tayo, kundi ang kikilos dun si Jesus. Kaya pala sabi ko, nalaman ko na lang, kung hindi ko tinanggap si Jesus, hindi ko niniwala sa Kanya, mananatili ako sa kasalanan. So ito pa, sundan natin. The sin becomes day. So yan po. Sino yung tinutukoy itong day? Yun po yung mga unbeliever. Ayan. Do not believe in me. And what the third person pronounce? Sadi. Po yun. Third person pronounce, ayan. Our words such as she, it, and they that she are used to refer to other people and things that are not being directly addressed without naming them specifically with a noun. So yan po. Parang tayo nga rin noon, ganun ako rin noon, na gusto ko talaga dati sa buhay ko na yung ginagawa ko, masusunod. Ako lang. Yun po yun. Hindi po, yung sa buhay ko lang, hindi po talaga nangyayari yung pagbabago. Kung ako lang masusunod. Mayroon pa palang babaguhin. Yun po yung dating nangyayari sa akin. Yung dati unbeliever po ako. Of sin, because do unbelievers, yung dati po ako noon, do not believe in me. Si Jesus, hindi ko naniniwala kay Kristo. Kung hindi ko naniniwala kay Kristo, yan po. So tuloy po natin. Yan pa. Balikan po natin yung ito po yung question na. How does the Holy Spirit works and lives the unbelievers? At dito, malalaman po natin kung bakit may pagkakaiba sa mga believers at sa mga unbelievers. Yan. Ang answer po niya, the Holy Spirit convicts unbelievers of their sin. So, ang ganda. Yan po yung to think about sa tanong. How does the Holy Spirit works in the lives of unbelievers? Kinoconvict niya ang lahat ng mga yung mga buhay ko noon, kinoconvict niya lahat. So, sa tayo ngayon, mga believers, wala na po sa atin yan. Dahil binago na po tayo ni Kristo. Yan. The Holy Spirit convicts believers of Jesus
righteousness. O, yan po. The Holy Spirit convicts believers of Jesus' righteousness. Si Jesus na po yung mag-ano sa atin. Yan. Sabi nga sa John 10, John 16:10, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. So, yun. Tayo na kay Kristo, o in Christ, na tayo ay mga righteousness na, wala na sa atin ang buhay na mananatili tayong makasalanan. O yung mga mali nating gawa, hindi na tayo ikukonvict. Kahit ano pang gagawin natin, dahil na kay Kristo na tayo, siya na po ang mamuhay, o siya na po ang mag-guide, siya na po ang helper, siya po tutulong. Iiwas na po tayo doon sa sabi nating ginagawa nating hindi kaya-aya. Ilalayo na po tayo doon. So, tayo na kay Kristo na, ganun ako dati, sabi natin ako. Dati ako ganun. Wala ako kay Kristo, nakikiayon ako doon sa mga mundong bagay. Ngayon na kay Kristo na ako, at siya na ngayon ang namuhay, yung Holy Spirit na nag-guide sa akin, inilalayo na ako sa mga bagay na ayaw niya para sa akin. Parang gano'n, ba? Parang kung may ginagawa kayo o may ginagawa tayo na bagay na hindi talaga tayo para tayong kasi ang gawain talaga ng Holy Spirit, maramdaman mo talaga yung emotion. Maano mo talaga, mapansin mo, parang ko ba nagagawa yun? Parang maano mo siya, malaman mo na lang, maisip mo na lang, na nakagawa ka na ng mali. O parang ganun. Pero hindi yun nakaka-convict kung bakit mo nagawa ng mali. Kasi sa pamamagitan po na kay Kristo na tayo, may iba na po yung ating way, yung ating pong buhay. Hindi na po natin magagawa yung mga bagay na mga wala sa, yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Yung drunkenness, yung mga manginginom, yung mga magnanakaw. Hindi na po natin magagawa yun. Kasi ayaw po ng Lord na mangyayari sa buhay po natin. Ayaw rin po niya na gumagawa tayo ng mga mali. So yun po yun. Kasi nga, yung mga nakay Kristo na po, lahat po ng tumanggap na sa Kanya, bibigyan po ng tagatulong, yung magtatrabaho sa atin. Siya po yun, yung Holy Spirit. Ayan. Sige, at malapit na po tayo matatapos. Ayan. What are the second person pronouns? Second person pronouns are the words like you. O ikaw po yun. Tayo na kay Kristo na. Not really for the person or people being spoken or written to. So yun po yung kanina yung sinasabi sa pagdi-divide, pag-iwalay kung sino yung kausap ni Paul. Yung Greek, Grego, Hebreo, tsaka yung mga Jews, tsaka yung nasa church. Ayan. Ang linaw po and I will ask the Father. Sino po yung nagsabi dyan? And He will give you another helper to be with you forever. So hindi po talaga siya yung minsanan lang. Forever, di ba? Nandyan ba kayo? Forever. Hindi po siya yung sabing, ay, tika bukas wala ako. Di ba? Hindi. Sabi na dyan, sino po yung tinutukoy dito? And I will ask the Father, dahil si Jesus nga umakyat at kakausap ang Ama na tutulong sa atin. And He will give you another helper. Sino yung helper na to? Yun yung Holy Spirit. To be with you forever. Napakasarap po na nandito sa atin lagi ang Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Lalo na kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, in Christ. So, ang sarap po nandyan sa atin lagi ang Panginoon. So, ayan po. Ayan, ito pa.
And I will ask the Father, and He will give you, sabi sa John 14:16, another helper. Yan nga, Parakletos, yun po yung sa Greek word, ang sabi dyan sa alongside, helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, ayan. O nanatili siya, standby. Nanatili lang siya sa atin. Hindi siya umiwalay eh. To be with you forever. Ang ganda, sarap po, Hindi siya kahit na po tumanda na tayo, kahit na magkaedad na tayo, forever, nandyan pa rin siya. Hindi siya nawawala. Oh, napakalinaw po. Alongside, comforter, advocate. Advocate. Tayo rin po, parang mga tayo, ambassador. Di ba? Intercessor, counselor. Lahat na. Ang sarap. Yan. Turutan nga ba tayo? How does the Holy Spirit works in the lives of the believers? Yun po yun, tayo. Tayong mga mananampalataya. Paano ba kikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin? Ito yung sagot. The Holy Spirit convicts believers in the righteousness of Christ. So yun po yung sagot niya. Magkakaroon talaga ng conviction ng Holy Spirit sa mga believers. The Holy Spirit works as the comforter of the believers and not the accuser. So hindi po siya accuser ang Holy Spirit. Siya po ay comforter. Para sa mga mananampalataya po ito. Sa mga nakay Kristo. Hindi po siya accuser. Yan po yung kanyang trabaho. Yan. Apostle Paul reminded kasi sa Corinto po, yan po yung kanyang paalala. Believers of the race, sabi niya, Apostle Paul reminded Corinthian believers of their perfect standing before God whenever they fall and sin. And he never condemned them. Kahit si Paul, hindi niya kinokondemn ang sa mga taga-Korinto. Na kahit anong mga mali na taga-Korinto doon, lugar na mga believer na sa Corinthian, hindi niya kinokondemn. So yan po. Sabi sa 1 Corinthians 6:9-11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Question answer. Sabi niya, do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, yan, homosexuals, yan po yung mga, ganyan po ang ako dati, buhay ko nung siguro. Sodomites, nor thieves, yun, meron talaga sa mga lugar na lalo na sa may bandang Maynila, narcobitos or drunkards, revealers, extortioners, inherit the kingdom of God, and such with some of you. But you were washed. Ganun po ako dati. But you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our Lord, of our God. So, yun po. Ganun po ako dati. Kung nandyan ako dati, dito naman ako binago. But we're washed. Nilinis na ako. But you were sanctified. Ako yun, yung you were. O siguro kayo rin nyo po yun. But you were justified in the name of the Lord Jesus. At saka sino pa yung sinabi niya dito? And by Spirit of our God. So yun po, kasama po ang Spirit of God. Hindi lang yung hindi lang pala si Lord, kundi ang banal na Espiritu pa rin. Ayan po ang magkilo sa atin. Siya po ang nagro-rule sa buhay natin. So, the Holy Spirit came to convict Christians of their everlasting righteousness. Everlasting. So yan po, tuloy-tuloy. Sabi nga, mananatili. Sa John 16:11, sabi niya, of judgment because the ruler of this world is judged na. Wala na. Wala na yung natapos na, judged na. Ayan. Now is the judgment of the world. Now the ruler of his word will be cast out. So, inalis na talaga lahat. Question. How does the Holy Spirit works in the lives of unbelievers? Ito ang sagot.
Ayan, ang solution. Ang sagot. Ito, matatapos na tayo dito. The Holy Spirit convicts believers of their sin, while believers of their righteousness in Christ as He comforts them whenever they fall, fail, and sin. So, napakasarap po, ano? Kahit nagkamali tayo dito sa mundo, na nakikristo na tayo, ang magkukomfort pa rin sa atin, yung banal na Espiritu. So, wala na po sa atin. Tayong tao, dahil ang namumuhay sa atin, ang nagkukomfort sa atin, yung banal na Espiritu na, hindi na po natin mararamdaman, hindi na po tayo magkakaroon ng kasalanan, o sabihin natin kamalian, dahil laging nandiyan natin ang banal na Espiritu. So, yun po yung magiging solution po natin. At ito, mayroon pa akong isa pang ibibigay na mensahe. Sabi sa John, kailan po, titingnan ko lang. Sabi sa Romans 8:1. Ito na yung ito sa Hebrews pala. Sabi sa Hebrews, ayaw ko, wala na dito yan eh. Yan. Ayan, wala na. Sabi sa Hebrews, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. So yun po, dito na po tayo matatapos. So kung ikaw yung isa ka ng Kristiyano, pakatandaan na kapag ikaw ay nakadapa, bumabagsak, nakakasala, the Holy Spirit will comfort you by convicting you unto your righteousness in Christ. And He will never convict you and your sin. Kasi hindi na po niya ito alalahanin pa. So wala na po talaga. Wala na talagang magkakaroon ng conviction. So dagdag na po natin yung isa pang verse. Sabi sa Romans chapter 8:1, tatapos na po tayo. Sa Romans 8:1, therefore, there is no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ. So, napakasarap po. Tayo po na nakikristo. Ayan. For those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Amen. So, ayan po, napakaganda po, Personal Savior. Personal Lord and Savior. Tinanggap mo si Jesus. Siya na ngayon ang mananahan. Ang magdala sa iyo, ang magpapadala ng comforter, ang Diyos na, siya na ngayon ang mamumuhay, yung banal na Espiritu sa buhay natin. Sige po. At yan na po ang tipong pagtatapos.